Ang pag-uusapan po natin ngayon dahil ito ho'y umibabaw na naman this previous weeks. Ha? At meron na namang umibabaw tungkol dito siguro mga 2 days, 3 days ago. No? At syempre, pinag-uusapan palagi ito sa lahat ng mga, paano ba? Sa lahat ng mga seminar, sa lahat ng mga education caravans ng mapa private at mapagobyerno, kami rin, pinag-uusapan namin to sa Broadcast Media Congress. Okay? Ito po ay isa sa mga pinakamaiinit na topic at itong parang interesado yung mga bata, yung sa mga eskwelahan na pinupuntahan namin sa Broadcast Media Congress tungkol sa mga fake news. Okay. Nasa linya po natin ngayon ang National Union of Journalists of the Philippines, ang NUJP. Naku, magandang pag-usapan to. At chairman po nila ang nasa linya natin, si Chairman Jonathan De Santos. Chairman, magandang araw. Ay, good morning po, Sir Dennis. Maraming salamat po sa imbitasyon sa programa niyo. Ayan, okay. Chairman, paano ba gusto mong tawag ko sa'yo? Chairman, Jonathan, Bossing, Ay, ano ba? Jonathan na lang po. Jonathan na lang. Okay, Jonathan. Maganda pag-uusapan natin ngayon kasi itong pag-uusapan natin, itong mga sagot mo, i-record namin to. Magiging bahagi ito ng aming educational caravan, yung tinatawag naming Broadcast Media Congress, kung saan nagpupunta kami sa mga eskwelahan at pinag-uusapan namin yung mga tungkol sa mga fake news. Okay? Okay sa yan? Opo, go ahead. Okay, very good, very good. Okay. Actually, very relevant nga na topic to palagi naman. Tama. Okay, siguro ang pinakaunang question ko, pinakaunang question sa aking gustong malaman at malaman ng mga tao, lalo na ng mga estudyante, Jonathan, kung tatanungin ka, ngayon lang ba talaga may fake news? Hindi, no? Kung titingnan natin historically, matagal naman na yung mga efforts ng propaganda, yung mga efforts na i-influence yung public opinion, ano? Bago pa nagkaroon ng internet, may mga ganyan ng mga kampanya, mga ganyang efforts. Pero dahil nga sa laki ng sa internet, dahil sa lawak ng networks ng social media, mas mabilis siyang kumakalat ngayon at kumbaga mas malaki siyang concern dahil lalo na marami sa mga kababayan natin or maraming tao actually sa mundo ang kumukuha na sila ng information nila sa social media. At yun nga, as we know, napakabilis kumalat ng maling impormasyon online. Pagka sinabi mong kumalat, yung nung noon ba, nung mga, siguro, mga 80s, 90s, 2000, mabagal ba kumalat ang fake news noon? Oo, o mabilis din? Parang chismis lang siya di ba? Nung panahon na yun. Tapos, mas madaling i-debunk in a way dahil pwede pumunta sa, kunyari, sa radyo o kaya sa TV na mas malawak yung reach, no? So, mas madali kahit paano na ma-address. Although, syempre, may mga persistent pa rin rumors, no? Na hindi talaga madedebunk, lalo na kung, kunyari, hindi mo naman talaga masasabi kung totoo o hindi. Pero at the very least, may mas madali yung parang avenues na paglabas ng verified information dahil meron kang mapagkakatiwalaan na mga outlets, no? Ngayon kasi very democratized na maganda sana, pero at the same time namamanipula din minsan yung social media networks. Kaya kumakalat yung pekeng balita. Pero noon, mabilis din yung pagkalat. Feeling ko lang, mas mabilis noon. Jonathan, please correct me if I'm wrong. Kasi lahat tayo noon nakatutok sa radyo, saka sa TV, at saka sa dyaryo. Mas marami ang naniniwala at naka-follow doon. Pag napakinggan na nila, sila na mismo nagkakalat, sila na mismo ang nagsasabi, kesa nga, yung effect ng sinasabi mo na mabilis na pagkalat, mas mabilis ba yung pagkalat ngayon kesa noon? Well, ang presumption kasi natin, pag lumabas yan sa radyo o sa TV o sa dyaryo, may vetting na naganap dyan. Kumbaga, verified na information. So, in terms of reach, mas malakas talaga yung radyo, TV noon. Ngayon nga, sa phone lang, di ba? Pwede mo na makuha information. Yun lang, wala tayong guarantee na makukuha mong information. Kunyari, sabihin natin, sa isang social media site or sa isang influencer, hindi natin alam, wala naman talagang guarantee na verified yun. Madalas nga, actually, kung tignan natin, isa nahuhuli sila na mali pala impormasyon, sasabihin lang nila, ay akala ko totoo. Hindi naman po pwedeng ganun ang batayan natin ng impormasyon.
Tapos kapag pupuksain mo yung yung fake news, dati ang kailangan mo lang ay magpa-interview sa radyo at saka sa TV. Exactly. Okay ka na, Jonathan, 'di ba? Okay ka na eh. Pero ngayon hindi na, hindi. It's not enough nowadays. In fact, meron nga, 'di ba, itong mga recent issues natin, nakikita na ng tao na kunyari yung presidente ay nakasalita o ano. Pwede pa rin lang sabihin, hindi yan totoo. Sa isang banda na ito in the sense na critical yung audience, pero at the same time, nagkakaroon ng patlang tuloy yung mga unverified na narratives na makapasok sa discourse. Tapos, pwede bang, ito naman ay galing naman ito sa mga comment sabi nila, kahit daw mainstream media pwedeng maging peddler ng mga fake news na are, Jonathan? Siguro abstractly ay pwede 'yon, ano. Pero kaya nga meron po tayong discipline of verification, ano, sa journalism. Yeah. Para maiwasan yung pagkalat ng maling impormasyon. Yeah. Hindi pwedeng pakiramdam ko lang ay ganito o sinabi ko lang ay ganito. Kumbaga, pag naglabas tayo report, kailangan klaro saan galing impormasyon natin, paano natin nasabi na ito yung official information, ano. So yun, kailangan talaga mantayin yung sources of information at maganda rin siguro na marami tayong mainstream media stations, marami tayong outlets para din pwedeng i-check ng audience, parang magkakatugma ba itong sinasabi ang mga ulat nila, magkakatugma ba yung mga facts nila. Mga professionals kasi tayo sa mainstream at meron tayong guidelines, meron tayong mga prinsipyo na sinusundan para maiwasan yung ganito na manipulate yung information. Siguro, yung susunod kong tanong, gaano kahirap nowadays, itong panahon natin ngayon, Jonathan, gaano kahirap na gawing tama yung fake news? Mahirap kasi kunyari since 2016 sabihin natin, may mga efforts tayo na fact-checking, meron tayong efforts na yung kunyari media and information literacy campaigns, no? Yes. Pero kumbaga mas naaalala ng tao or mas kumakalat pa rin yung maling impormasyon. In fact, yung mga fact-checkers natin ay minsan sila din mismo ay tina-target at sinasabing sila mismo yung fake news o kaya sila yung dinidiscredit, no? So napakahirap niya. Pero syempre, tuloy pa rin tayo dahil yun yung trabaho eh. Kasama yung sa trabaho natin yung verification, yung pag-amplify ng ng validated information. Pero mahirap talaga siya. Lalo na nga, dahil kung titingnan natin, parang according to the Reuters News digital report last year, nasa 38% lang yung public trust sa media, no? Tinamaan talaga tayo ng mga kampanya para i-credit tayo. Siguro, here's gonna be my last question, Jonathan. Sorry, wala na akong oras. Wala pong problema. Bakit mahilig ang mga Pilipino? Parang napakahilig natin o napakahilig ng mga Pilipino in terms of maski sa social media ngayon, bakit parang mas nagva-viral ang fake news? Bakit mahilig ang mga Pilipino ngayon sa fake news, Jonathan? Okay. Oo, siguro dalawang bagay yan. Unang-una, yung tinatawag natin na confirmation bias. Ibig sabihin, kunyari, meron tayong pakiramdam o meron tayong opinion sa isang issue at makakita tayo ng post na parang tugma sa ating paniniwala, mas likely natin siya ma-share or mas likely natin siya paniniwalaan kahit hindi naman tayo sigurado doon sa source, no? Kaya maraming partisan or maraming political na content na kumakalat kasi pakiramdam ng tao na totoo yun dahil tugma doon sa pinaniwalaan nila o tugma sa posisyon nila. Pangalawa dyan, at kailangan din natin talaga tingnan, ay yung algorithms ng social media networks, no? Dahil ang gusto nila ay papataas na engagement, no? Gusto nila na nandun ka lagi sa app nila. Kaya ang finifeed sa iyo na content mostly ay yung magkakaroon ka ng very strong na emotional response. Usually galit ito o kaya yun nga bibigyan ka post o bibigyan ka sa feed mo ng mga post na nakakagalit or yung sure na mag-react ka na i-share mo either out of anger or out of
agreement with the content, no? Hindi na po siya, kumbaga hindi na priority ng algorithms ang katotohanan, hindi priority ng social media networks ang verified information or news, no? Ang gusto lang nila, engagement. At unfortunately, yung very politically charged and yung very, let's say, divisive na content, yun ang pumapatok sa algorithm. Yun. Okay, Chairman, maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ po. Thank you po, Chairman. Maraming salamat. Good morning po. Chairman po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, si Chairman Jonathan De Santos.